Napapansin mo na ba na ang ilang mga sakit ay hindi lamang emosyonal, ngunit may espiritual na timbang? Na ang ilang mga sugat ay tila pinuputol ang kaluluwa sa paraang hindi maipaliwanag ng mga salita. Bueno, marami dito ang nakakaalam kung ano ang kahulugan ng pagkakanulo, hindi lamang bilang isang tao, kundi bilang isang espiritu, bilang isang taong nagdadala ng isang bagay na sagrado at itinuturing na disposable. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay hindi lamang tungkol sa mga nasirang relasyon, kundi tungkol sa mga espiritual na krimen na ginawa laban sa mga hinirang ng Diyos. Mga sitwasyon kung saan ang kanyang kadalisayan ay napagkamalan na kahinaan. Ang kanyang liwanag ay ginamit at pagkatapos ay hinamak. Ngunit makatiyak dahil ang langit ay nag-iingat ng mga resibo at ang banal na katarungan ay hindi nabigo. Kung naramdaman mo na ang iyong kwento ay baluktot, na ang iyong sakit ay ginawang hindi nakikita, at na maging ang iyong pananampalataya ay kinutya, alamin na hindi ito walang kabuluhan. Mayroong isang banal na pagbabalik sa pag-unlad. Mandumay Tmiwu sa kanyang pagkahulog ay masaksihan pa rin ang kanyang pagbangon, kaya't mag-ingat ka ng mahigpit dahil ang maririnig mo dito ay magdidikit ng iyong mga mata. Ipapakita nito sa iyo na walang kabuluhan ang pinagdaanan mo. Ang espiritu ay nagdudulot ng kalinawan, nagbubunyag ng mga sirang kasunduan. Hindi maiiwasang pagkakalantad at higit sa lahat, ang iyong espiritual na pag-aangat. At bago tayo sumisid sa misteryong ito, tangkilikin ito ngayon, mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanilya at magkomento ng 989 upang mabuklod sa espiritual na mundo na handa ka ng tumanggap ng paghahayag na ito. Hindi lang ito ordinaryong kabiguan. Ang iyong pinagdusahan ay isang espiritual na krimen at kakaunti lamang ang nakakaunawa sa bigat nito. Ang pinag-uusapan natin ay hindi lamang tungkol sa malupit na salita o pag-abandona, ngunit tungkol sa isang bagay na tumatawid sa kaluluwa, isang paglabag laban sa isang taong nagtataglay ng banal na marka. Kapag ang isang pinili ay nasaktan, ang pag-atake ay hindi lamang tao. Ito rin ay laban sa kung ano ang kinakatawan niya sa espiritual na eroplano. Hindi na kontento ang kaaway sa pagkakita ng kanyang puso na nasira, nais niyang makita ang kanyang pananampalataya na humina. Ang kanyang pag-asa ay nadungis. At ang taong dapat na mag-alaga, protektahan at igalang ay nagsilbing daluyan para sa hindi nakikitang pagsalakay na ito. Marahil kahit na hindi namamalayan, ngunit pa rin, ang nangyari ay hindi magaan. Ang tila isang hindi nalutas na kwento ay talagang isang pag-atake sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ilang beses mo nang naitanong sa iyong sarili, bakit ako? Bakit napakaraming kawalang katarungan, napakaraming sakit? Narito ang sagot, dahil hindi ka basta-basta tao. Kung sino man ang umatake sa iyo ay hindi lamang nakita ang tao. Nakita nila ang pagpapahid, ang biyaya, ang panawagan, at hindi mo nalalaman, nagsabwatan ka laban sa kung ano ang inilaan na ng langit para sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit ang sugat ay tila napakalalim. Hindi lamang ito sa laman, ito ay nasa kaluluwa. May mga marka na hindi lumilitaw sa mga pagsusulit, ngunit dumudugo araw-araw sa katahimikan. Ang mga ito ay mga alaala na mabigat, mga gabi na tila walang katapusan, mga tanong na hindi pa nasasagot. Maaring hindi ito nauunawaan ng nang-aatake, ngunit sa espiritual na mundo, ang nangyari ay naitala bilang pagtataksil laban sa isang bagay na sagrado. Kaibigan, hindi naman mawawala ang mga ganyang bagay. Ang pinakamalakas na bagay ay mapagtanto na, kahit sa sakit na ito, naroon ang Diyos. Nakita niya ang bawat luha, narinig ang bawat panalangin, naramdaman ang bawat buntong hininga na nakadikit sa kanyang lalamunan. Hindi nakalimutan ang ginawa sa iyo. Ang langit ay nag-iingat ng mga resibo at may katarungan na hindi nagkukulang. Walang anumang bagay na inihasik laban sa iyo ay hindi sasagot. At dito nagsisimula ang punto ng pagbabago. Kapag ang espiritual na krimen ay nagawa, ang banal na sentensya ay nakatakda na.
Gaano man katagal, ang ginagawa laban sa isang pinili ay hindi nahuhulog sa tabi ng daan. Darating ang hustisya at kasama nito isang paghahayag na magbubunyag kung sino ka talaga noon. Ang naranasan mo ay hindi basta-basta relasyon. Ito ay isang sagradong tipan, isang bagay na may kabuluhan sa mundo ng mga espiritu. Kapag ang dalawang kaluluwa ay nagtagpo at nagbabahagi ng mga pangarap, pangako at pagpapalagayang loob, ito ay lampas sa mga salitang binibigkas sa hangin. Para bang ang bawat kilos, bawat pangako ay nabuklod sa harap ng langit. At kapag ang tipang iyon ay binasag ng bahagya, ang sugat ay hindi lamang sa puso, ito ay nasa espiritu. Marami ang hindi nakakaunawa kung gaano kabigat ang paghipo sa isang bagay na itinalaga ng Diyos. Iniisip nila na maaari nilang gamitin at itapon na para bang nakikipag-ugnayan sila sa isang bagay na pangkaraniwan. Ngunit ang nasira ay hindi lamang isang relasyon. Ito ay isang altar na itinayo sa pagtitiwala. Ito ay tiwala na nawasak bago ang hindi nakikita. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang simpleng pagkabigo at isang tunay na espiritual na paglabag. Kapag ang isang tao ay nagtaksil sa isang sagradong tipan, sinasaktan din niya ang kanyang sariling kaluluwa. Hindi lamang ikaw ang nagdurusa, kundi ang nang-aatake mismo ang lumilikha ng espiritual na utang. Sapagkat ang kalangitan ay hindi pumipikit ng mga mata nito, at ang katotohanan ay ang mga taong pumutol sa isang bigkis na tulad nito ay hindi lumalabas ng walang pinsala. Maaari mo pa itong maitago ng mga bagong ngiti. Maaaring tila lumipat ka pa, ngunit maaga o huli, darating ang singil. Marahil ay naisip mo, lahat ba ng ito ay walang kabuluhan? Hinayaan lang ba ng Diyos na makita niya akong nagdurusa? Hindi ito walang kabuluhan. Ang paghihiwalay ay pinayagan na ibunyag kung sino talaga ang nasa tabi niya at kung sino ang nagpapanggap lamang. Kinakailangang maunawaan mo na hindi ikaw ang hindi nakahanay, kundi sila na piniling lumabag sa isang bagay na banal. Ang break na ito ay nakaapekto sa iyo. Oo, ngunit naapektuhan din nito ang spiritual na mundo. Kapag ang isang sagradong tipan ay hinamak, ang mga pintuan ay sarado, ang mga landas ay nawala, ang kapayapaan ay inagaw. Iyan ang dahilan kung bakit marami ngayon ang nabubuhay sa kalituhan, na nagsisikap na palitan ang dapat sana ay hindi nawala. Sapagkat ang nasugatan ay may walang hanggang halaga, doon mismo nagsisimula ang plano ng Diyos. Ang kasunduan na nasira ay hindi makakahadlang sa iyo na sumulong. Sa kabaligtaran, ito ang magiging batayan para sa iyo na itaas. Dahil bagamat pinipili ng ilan na sirain ang mga pangako, pinili mong manatiling buo, at ang katapatan na iyon ay nakikita ng langit. Kapag ang isang sagradong tipan ay nasira, ang unang epekto ay espiritual na hindi pagkakahanay-hanay. Ang dati ay bahagyang dumadaloy ay nagsisimulang mag-freeze. Biglang nagsara ang mga pintuan na tila nakabukas. Ang puso ay nawawalan ng kapayapaan. Ang isip ay nagiging hindi mapakali at nararamdaman ng katawan ang bigat ng isang bagay na wala sa tamang lugar. Hindi ito nagkataon, ito ay isang kahihinatnan. Yaong mga lumayo sa kung ano ang itinalaga ng Diyos ay pumapasok sa isang lupain ng kawalang tatag. Hindi lamang ang mga taong nagdusa, kundi lalo na ang mga nagtaksil ay nakakaapekto sa pagkakasunod-sunod na ito. Dahil sa espiritual na mundo ay may kaayusan, may prinsipyo, may katarungan, maaaring subukan pa ng tao na ipagpatuloy ang kanyang buhay na parang walang nangyari, ngunit ang kawalang kabuluhan ay nagsisimulang magsalita ng mas malakas. Ang kagalakan ay nagiging artipisyal, ang mga relasyon ay mababaw, at ang pakiramdam ng pagkawala ay lumalaki tulad ng isang anino na hindi maitatago. At sa sitwasyong ito, makikita ang banal na pagbabalik. Hindi pinahihintulutan ng Diyos na mawalan ng parusa ang sinumang sumusubok na laitin ang kanyang utos. Sooner or later, ang buhay ay nag-iiba at ang bigat ng pagkakamali ay bumabalik upang mangolekta ng utang.
Ang banal na pagbabalik ay hindi paghihiganti, ito ay pagwawasto. Ito ay ang paraan ng kalangitan na nagbabalanse ng kaliskis at nagpapakita na walang nawawala sa harap ng trono. Marahil ay nakita mo na ang isang tao na iniwan ka. Kinutya ang iyong pananampalataya, pinagtatawanan ang iyong sakit. Ngunit ngayon ang taong iyon ay nararamdaman ang kawalan ng biyaya na nasa iyong buhay. Dahil nang umalis ka, hindi ka lamang kumuha ng mga alaala, kinuha mo rin ang espiritual na takip na sumusuporta sa kapaligiran na iyon. Ang kawalang kabuluhan na kinakain mo ngayon ay patunay na hindi ka kailanman pangkaraniwan. Ikaw ay isang daluyan ng presensya at sa kaibuturan ng kanyang kalooban, ang dating paghamak ay nagiging isang masakit na alaala. Yaong mga lumipat mula sa kung ano ang itinalaga ay nagsisimulang mapagtanto na sila ay nawalan ng higit pa sa isang relasyon, sila ay nawalan ng kapayapaan, sila ay nawalan ng direksyon, sila ay nawalan ng pabor. Nagiging maliwanag ang hindi pagkakahanay-hanay at ang buhay ay nagsisimulang tumagal ng tol. Ngunit huwag isipin na ang lahat ng ito ay parusa lamang. Ang banal na pagbabalik ay nagsisilbiring pagpapasigla sa iyo. Ipinapakita nito ang pagkakaiba sa pagitan ng kung sino ang pinili at kung sino ang piniling lumayo. Ipinapakita niya sa iyo na habang ang ilan ay nawawala sa kanilang sariling pagkakahanay, tinawag ka upang sumulong sa mga bagong antas. Kung ano ang hindi makatarungan laban sa iyo ay magiging patotoo. Ang masakit ay hindi lamang ang pag-abandona, kundi ang paghamak. Ikaw ay purong ginto na inilagay sa mga kamay ng isang taong hindi alam kung paano kilalanin ang halaga. Mas gusto nilang ituring ang bihirang bilang karaniwan, ang mahalaga bilang disposable. Ito ay tulad ng pagbibigay ng isang hiyas sa isang tao na nakakakita lamang ng isang mapurol na bato. Hindi dahil hindi ka nagniningning, ngunit dahil wala silang espiritual na mga mata upang maunawaan ito sa espiritual na mundo. Ang paghamak sa isang pinili ay panlalait sa itinalaga mismo ng langit. Hindi lang ito kakulangan ng pag-ibig, sadyang bulag ito. Habang nagdadala ka ng lalim, naghahanap sila ng mababaw na pagkagambala. Bagamat ikaw ay isang mapagkukunan ng kapayapaan, mas gusto nila ang walang kabuluhang pagmamadali. Ang resulta nito ay hindi maiiwasan. Ang mga taong itinuturing ang ginto bilang graba ay nabubuhay na napapalibutan ng mga mumo at marahil ito ay masakit dahil talagang naniwala ka. Nag-ukol ka ng oras, panalangin, luha. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya sa kanyang sarili. Ibinigay ang kanyang kaluluwa at gayon pa man siya ay tinatrato na parang maliit lamang. Ngunit alamin, nakita ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang bawat kilos na tila na sayang ay naitala sa langit bilang binhi. At ang mga binhi ay hindi kailanman nawawalan ng bunga. Sa araw na ito, ang mga taong nawalan ng pag-asa sa iyo ay nakadarama ng kalungkutan. Dahil ang ningning na dala mo ay hindi tao, makalangit ito. Ito ay nagtatakip, ito ay pagpapahid, ito ay biyaya. Nang umalis ka, hindi mo lamang kinuha ang iyong presensya. Kinuha mo ang mapayapang kapaligiran na sumusuporta sa puwang na iyon. At ngayon ang kawalang kabuluhan ay tumutuligsa. Kung ano ang kanilang tinanggihan ay hindi mapapalitan. Ang paghamak na iyon ay hindi tumutukoy sa iyo, tinutukoy nito ang mga ito. Hindi ikaw ang nawalan ng halaga, kundi ang iba pa ang nawalan ng pagkakataong hawakan sa iyong mga kamay ang isang kayamanan na ipinagkatiwala ng langit. Ngunit tandaan, ang mga tumanggi sa ginto ay bihirang makahanap ng isa pang katulad nito. Ang langit ay hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong humahamak sa una. At dito kumikilos ang banal na katarungan sa isang banayad na paraan. Kanilang aanihin ang kahungkagan na kanilang itinanim, samantalang ikaw ay handa na parangalan sa harap ng marami. Sapagkat ang ginto na hinamak ay itataas sa ibang dambana. Kung ano ang itinuturing na graba ay ibubunyag bilang kayamanan sa harap ng mga mata ng lahat. Kapag ang isang tao ay may espiritual na kanlungan,
Isang ligtas na lugar, ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang kanlungan sa gitna ng bagyo. Ang kanlungan na ito ay hindi lamang pisikal, ito ay emosyonal at makalangit. Ito ay kapayapaan, ito ay tipan, ito ay kaaliwan. At gayon paman, may mga taong nagpapalit ng tahanan na ito para sa mga panandaliang ilusyon na naghahanap ng mababaw na stimuli sa halip na ang lalim na tanging ang tunay na pag-ibig lamang ang nagdadala. Iyon mismo ang ginawa nila sa iyo. Ang katotohanan ay hindi lamang nila binago ka, binago nila ang mismong proteksyon na dumating sa iyong presensya. Ikaw ay angkla, ikaw ay balance, ikaw ay namamagitan. Ngunit mas gusto nilang tumakbo pagkatapos ng mga pagkagambala, instant na emosyon na tila matamis sa una, ngunit nagiging kapaitan kalaunan. Ang tila kasiyahan ay natapos na walang laman. Masakit mapagtanto na ikaw, na nag-alok ng kanlungan, ay inihambing sa mga ilusyon na walang ugat. Ngunit tandaan, ang mga nagpapalitan ng lalim para sa ibabaw ay nalulunod sa kanilang sariling mababaw. Tinalikuran nila ang totoo upang yakapin ang huwad, at ngayon ay inaanin nila ang mga kahihinatnan ng pagpipiliang ito. Kung wala ang iyong presensya, kung wala ang iyong takip, ang lahat ay nagsisimulang mawalan ng katatagan. Ang kapayapaan ay nawawala, ang mga relasyon ay nagiging mahina, at kahit na ang ngiti ay hindi na nahahawakan. Dahil ang isang pinili ay hindi mapapalitan. Gaano man kahirap ang paghahanap nila sa ibang mga bisig, walang maihahambing sa iyong espiritual na pagdadala. Marahil ngayon ay napagtanto nila na nawalan sila ng higit sa isang relasyon. Nawalan sila ng kanlungan, nawalan sila ng altar. Habang naghahanap sila ng mga ilusyon, pinabayaan nila ang tunay na kayamanan na nasa kanilang mga kamay. At ang natitira ngayon ay pagsisisi lamang, sapagkat walang kanlungan na itinayo, sa panlilin lang ang makatatayo. Ngunit para sa iyo, hindi ito ang katapusan. Ito ay ang kumpirmasyon na ang kanyang presensya ay hindi kailanman pangkaraniwan. Kayo ay dati at patuloy na naging ang tahanan ng Espiritu. At ang mga sumuko dito maaga o huli ay nauunawaan. Ang pagpapalit ng kanlungan para sa isang ilusyon ay pagpapalit ng buhay para sa isang disyerto. Mahalang disyerto, ang kanilang katahimikan ay hindi lakas, ito ay takot. Ang biglaang pagkawala, ang sikat na ghosting ay hindi ipinanganak ng katapangan, ngunit ng spiritual na duwag. Ito ay ang desperadong pagtatangka na burahin ang mga bakas, hindi harapin ang pagkakasala upang tumakas mula sa katotohanan na nag-aapoy na sa loob. Dahil alam ng mga taong nasaktan ng isang hinirang kahit na hindi nila namamalayan, na nagulo sila sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kaya nilang tiisin. Ang sapilitang pagliban na ito ay talagang isang mekanismo ng pagkontrol sa pinsala. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagkawala maaari nilang pawalang bisa ang bigat ng pagkakamali, na sa pamamagitan ng pagtatago ay maburahin nila ang espiritual na krimen na nagawa. Ngunit ang hindi nila namamalayan ay sa espiritual na mundo ay walang naiwan na blangko. Ang kanilang katahimikan ay hindi nabura ang anumang bagay, nakarehistro lamang ito ng utang ng higit pa sa harap ng kalangitan. Habang tahimik sila, umiiyak ka. Habang tumakas sila, naharap ka sa mga luha at kalungkutan. Ngunit ang kaibahan na ito ay nagsiwalat lamang kung sino talaga ang may lakas. Dahil ang kanilang katahimikan ay pagtakas at ang kanilang katahimikan ay paglaban. Hindi ka nawala, sinuportahan mo ang iyong sarili. Hindi ka tumakbo na natili kang nakatayo, at ang pinaka nakakatawa ay ang mga nawawala upang makatakas sa pagkakasala ay sa huli ay inuusig ng kanilang sariling budhi. Ang mga araw at gabi ay nagiging mabigat. Ang mga alaala ay bumabalik sa anyo ng isang bagyo, at kung ano ang tila pagkalimot ay nagiging isang bukas na sugat. Ang multo na nilikha nila sa pagtakas ay ang mismong refleksyon ng sinubukan nilang itago. Ngunit huwag magkamali. Ang ghosting na ito ay hindi nagpapawalang bisa sa iyong naranasan.
Inilantad lamang nito ang kanilang kawalan ng kakayahan na harapin ang katotohanan. Sinubukan nilang tahimik ka, ngunit ikaw ay naging isang tinig. Sinubukan nilang gawing kawalan ka, ngunit ikaw ay naging mas malakas na presensya sa harap ng Diyos at ng sanlibutan. At sa gayon, ang pagkawala na tila ang wakas ay naging simula. Ang tila pinsala ay naging patutuon ng lakas. Kasi sa huli, ang mga nawawala ay hindi mananalo. Ang mga natitira ay yaong mga nagdadala ng marka ng walang hanggan. Ang tila intriga o tsismis lamang ay talagang espiritual na digmaan. Hindi sila nag-iisa sa kanilang mga saloobin laban sa iyo. May mga puwersa ng okultismo na pumutok, nagmamanipula, gumagamit ng mga tao bilang mga daluyan. Hindi lamang ito inggit ng tao. Ito ay madilim na impluwensya na nagsisikap na patayin ang ilaw na dala mo. Sapagkat kapag ang isang pinili ay nagniningning, ginigising nito ang parehong pag-ibig at puot. Sa totoo lang, hindi ka nakikipaglaban sa laman o dugo. Kung sino man ang nanakit sa iyo, ay kasangkapan lamang ng isang bagay na mas malalim. At nang hindi namamalayan ito, nakahanay sila sa mga enerhiya ng inggit, kapaitan at pagtataksil na naging kasabwat sa isang pag-atake na nakatarget sa kanilang pananampalataya, kanilang pagkakakilanlan, kanilang tungkulin. Tahimik ngunit matindi ang labanan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit naubos ka, pagod sa hindi malamang dahilan. Ito ay ang bigat ng mga dinakikitang palaso na binaril laban sa kanyang kapayapaan. Ngunit sa kabila nito hindi ka nawasak, dahil kahit na sinubukan nilang gamitin ang iyong buhay bilang isang larangan ng digmaan, protektado ka ng isang makalangit na takip na hindi kailanman nasisira. Naniniwala sila na maaari ka nilang pabagsakin sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng puwersa laban sa iyo. Ngunit nakalimutan nila ang isang detalye. Walang huwad na sandata ang umuunlad laban sa mga nagdadala ng banal na tatak. Habang sila ay nagsabwat, iningatan ka ng Diyos. Habang nais nilang bumagsak, inihahanda na ng langit ang kanilang pag-aakyat. At ito ang pumipigil sa kasamaan na lumampas sa pinahihintulutan. Kaya naman, hanggang ngayon marami ang hindi nakakaintindi kung paano ka patuloy na naninindigan. Simple lang ang sagot, hindi ka nag-iisa. Mayroong isang di nakikitang hukbo na nakikipaglaban para sa iyo. At ang bawat panalangin na iyong ipinagdasal ay gasolina para sa espiritual na digmaang ito. Ikaw ay buhay na patunay na ang kaaway ay maaaring subukan, ngunit hindi kailanman mapagtagumpayan ang itinatago ng Diyos. At ngayon, kung ano ang digmaan ay nagiging isang patotoo. Dahil kung sino man ang nakakita sa iyo sa gitna ng digmaan, ay kailangang panoorin ang iyong tagumpay. Ang mismong digmaan na sinubukan nilang gamitin upang sirain kayo ay magiging yugto kung saan ipapakita ng Diyos ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging protektado ng langit at paggamit ng kaaway. Kapag inalis na ang banal na takip, walang nananatiling nakatayo. Ang dating tila matatag ay nagsisimulang gumuho. Sirang relasyon, hindi matatag na trabaho na balisa na isipan. Anong pagbagsak na ito ay hindi nagkataon. Ito ay isang kahihinatnan. Ipinapakita ng buhay na sa pagtanggi sa isang hinirang, tinanggihan din nila ang biyaya na sumuporta. At kung wala ang biyayang ito, mawawalan ng balansyang lahat. Para sa kanila, ang moving on lang ay nauwi sa katahimikan. Sapagkat kapag hinahamak mo ang liwanag, ang kadiliman ay sumusulong. Kung wala ang kanyang presensya, ang mga bagay ay nagsisimulang mag-unravel tulad ng buhangin na dumulas sa kanyang mga daliri. Walang sinusubukan nilang itayo ang may katatagan dahil ang pundasyon ay nasira. At ang kahungkagan ay nagiging imposibleng itago. Ang pagbagsak na ito, kahit na masakit na obserbahan, ay isang paggising din. Ito ang panahon na napagtanto nila na walang pangkaraniwan. Na ikaw ay hindi lamang isa pa, kundi isang taong nagdadala ng makalangit na takip. At nang mawala nila iyon, napagtanto nila na ipinagpalit nila ang katatagan para sa kaguluhan. Ang buhay ay nagsingil kapag hinahamak mo ang nagmula sa itaas. Marami ang nagsisikap na magbalat kayo ng sakit,
sa pamamagitan ng mga bagong relasyon, bagong pananakop, bagong pagbabalat kayo. Ngunit alam ng puso, ang bigat ng pagkawala ay lumilitaw sa mga mata, sa mga gabing walang tulog, sa mga luha na hindi nakikita ng sinuman. Ang pagbagsak ay nagsisimula mula sa loob at pagkatapos lamang ay nagpapakita ng sarili sa kung ano ang panlabas. Ito ay isang paalala na walang kapalit sa kung ano ang itinalaga ng langit. Sa ngayon, hindi na nila maintindihan kung bakit wala namang ginagawa. Dahil hindi ka lang presensya, nagtatakip ka. Ang kanyang panalangin, ang kanyang pamamagitan, ang kanyang kapayapaan ay mga di nakikitang haligi na nagpapanatili sa kung ano ang mahina na. Kung wala yon, gumuho ang lahat. Ngayon ang pagbagsak ay hindi maiiwasan. Ngunit tandaan, ang pagkasira na ito ay hindi ang katapusan ng iyo, ito ay sa kanila. Para sa iyo, ito ay kumpirmasyon. Pero sa kanila, ito ay isang singil. Sapagkat ang nawala sa pamamagitan ng pagpili ay maibabalik lamang sa pamamagitan ng pagsisisi. Hanggang sa panahong iyon, ang pagbagsak ay patuloy na umaalingaw-ngaw bilang tanda na ang paghamak sa sagrado ay magastos. Nang mapagtanto nila ang kabigatan ng kanilang ginawa, sinubukan nilang magsulat ng bagong bersyon ng kwento. Ang paninirang puri sa iyo ay tila ang pinakamadaling paraan. Kung hindi nila mapapatay ang iyong ilaw, susubukan nilang dungisan ang iyong imahe. Nagpakalat sila ng mga baluktot na salita, nakakalason na komento, at kahit na banayad na kasinungalingan sa paniniwalang sa ganitong paraan ay makokontrol nila ang salaysay. Ngunit nakalimutan nila ang isang detalye, ang langit ay nag-iingat ng mga resibo. Bawat salitang binibigkas sa iyo ay hindi malilimutan. Ang espiritual na sansinukob ay hindi humanga sa mga talumpati. Nakikita nito ang mga intensyon. Habang ikaw ay umiiyak sa katahimikan, ang langit ay nagrehistro. Habang nagbibiro sila, napansin ng langit. At sa tamang panahon, ang katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan upang ibunyag ang kanyang sarili. Akala nila ay maaari silang magtago sa likod ng mga maskara. Ngunit ang Diyos ay dalubhasa sa paglalantad ng mga bagay na ginawa sa mga kadiliman. Ang pagtatangka ng paninirang puri ay nagiging patunay sa kanyang integridad. Dahil habang mas sinusubukan nilang dunggisan ka, mas nagniningning ang iyong buhay sa harap ng mga tunay na may pangunawa. Marahil ay naramdaman mo na ang bigat ng mga di makatarungang salitang ito. Mahirap akusahan ng mga bagay na hindi mo pa nagawa. Malupit ang maging kontrabida ng mga taong dapat kilalanin ang kabutihan mo. Ngunit kahit na ito ay may layunin, ang kasinungalingan ay laging naghahanda ng batayan para sa katotohanan na ibunyag ng mas malakas. Kung ano ang sinabi laban sa iyo ay hindi mawawalan ng kasagutan. Ang banal na katarungan ay hindi nakasalalay sa mikropono o karamihan. Ito ay kumikilos ng tahimik. At kapag ito ay nagpapakita, walang sinuman ang maaaring tanggihan ito. Ang parehong bibig na sinubukang bawasan ka ay mapipilitang kilalanin ang iyong taas. At makikita ng lahat na ang paninirang puri ay isang smokescreen lamang upang itago ang pagkakasala. Kaya, kung ano ang dapat na sirain ka ay nagiging isang plataporma. Ang salaysay na kanilang nilikha laban sa iyo ay hindi magtatagumpay, sapagkat ang katotohanan ng langit ay hindi nagbabago. Ang oras ay ang pinakadakilang hukom at kapag inihayag nito walang paraan upang maitago ito. Ang kwento ay sasalaysay tulad ng tunay na dati at makikita ka bilang pinili na lagi mong dati. Ang mga luha na iyong ibinuhos ay hindi mga palatandaan ng kahinaan. Ang mga ito ay mga tanda ng spiritual na panganganak. Gabi-gabi kang umiiyak ng mag-isa sa pag-aakalang nakalimutan ka, talagang pinaghahandaan ka. Dahil ang tila isang sakit sa huli ay sa katunayan isang sakit sa kapanganakan.
At ang ipinanganak ay isang bersyon ng kanya na hindi kayang burahin ng sinuman. Hindi ka na bumalik sa pagiging ganoon pagkatapos ng pagtataksil na iyon. Ang sugat ay humubog sa iyo, ang katahimikan ay nagpalakas sa iyo, ang kawalang katarungan ay nagpataas sa iyo. Ginamit pa ng Diyos ang ginawa sa iyo upang baguhin ang iyong diwa sa isang bagay na mas mahalaga. Ngayon, ang mga tumitingin sa iyo ay hindi lamang nakakakita ng kaligtasan, nakikita nila ang tagumpay. Ang mga taong nagtangkang bawasan ka ngayon ay kailangang bantayan ang iyong pag-akyat. At hindi ito isang ordinaryong pag-akyat, ito ay espiritual. Hindi lamang ito tungkol sa mga material na tagumpay, kundi tungkol sa pag-angat na ginagawang buhay na patotoo ang inyong buhay. Ikaw ay naging hindi maabot dahil ang iyong lakas ay hindi na nagmumula sa iyong sarili, kundi mula sa banal na takip na sumusuporta sa iyo. Bawat luha na tila bumabagsak sa kahungkagan, ang kalangitan ay umaatras. At ang bawat panalangin na tila walang sagot ay nagiging gasolina para sa kanyang tagumpay. Ang katotohanan ay hindi ka kailanman nag-iisa. Ang banal na katarungan ay nagtatrabaho na ng tahimik upang ang iyong kwento ay nailigtas at pinarangalan. Ngayon, kung ano ang isang pagkawala ay nagiging isang plataporma. Ang sakit ay nagiging kapangyarihan. Ikaw ay isang buhay na sagot na hindi kailanman pinababayaan ng Diyos ang isang hinirang. At ang iyong pag-akyat ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para makita ng lahat na ang biyaya ay totoo, na ang banal na katarungan ay hindi nabigo, at ang hinamak na ginto ay laging nagniningning muli. Tandaan, ang iyong pag-angat ay simula pa lamang. Dahil ang langit ding nagtipon ng iyong mga luha, ay siya rin ang magpapakita sa mundo ng iyong tagumpay. Minamaliit ka nila, ngunit itinaas ka ng Diyos. At ngayon, walang makakapigil sa katuparan ng pangako tungkol sa kanyang buhay. Ngayong napag-aralan na ninyo ang bawat bahagi ng paghahayag na ito, tinatanong ko kayo, nakikita ba ninyo kung paanong walang naranasan kayo na walang kabuluhan? Ang bawat luha, bawat katahimikan, bawat kawalang katarungan ay ang tanawin ng isang banal na kilusan na mas malaki kaysa sa iyong inaakala. Ang tila katapusan ay simula lamang ng isang pagbabagong anyo na nagdala sa iyo sa isa pang espiritual na antas. Isipin, ilang beses mo na bang naramdaman na maliit ka dahil tinanggihan ka, samantalang sa katunayan ay ang iba na walang kakayahang makita kung sino ka talaga? Ilang pinto na ba ang isinara mo sa harap mo para lang sadyang buksan ng langit ang mga bintana? Maging ang mga pagtataksil ay ginamit bilang mga bato patungo sa kanyang taas. Ano ang gagawin mo sa kaalaman na ito ngayon? Papayagan mo bang patuloy na tukuyin ka ng sakit o ipagpalagay mo ang iyong pagkakakilanlan bilang isang pinili? Magtatago ba siya dahil sa takot sa nakaraan o babangon siya upang ipamuhay ang banal na katarungan na isinasagawa na? Tinatawagan ka ng Diyos na gawing patotoo ang mga sugat, bumagsak sa mga plataporma at mga luha sa mga binhi ng tagumpay. Ngunit ang pagpipilian na iyan ay nasa iyo. Manatiling nakadikit sa nangyari o tumayo upang ipakita sa mundo na ang biyaya ay mas dakila. At kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, huwag itong itago para lamang sa iyo. Mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at ibahagi ito sa isang taong kailangan ding marinig ang katotohanan ito. Ang iyong pagkilos ngayon ay maaaring maging sagot sa isa pang buhay na nasa bingit ng pagsuko. Maging matatag ka dahil ang iyong kwento ay isinusulat pa rin at ang susunod na pahina ay magiging isa sa tagumpay.